mga eksperto na bababa na ang bilang ng mga mahihirap sa bansa dahil sa umiiral na economic reforms. Para naman kay NEDA Director General Arsenio Balisacan, ang pamumuhunan sa human capital ang pangmatagalang solusyon sa kahirapan. Ang detalye sa ulat ni Arapel. 6 na taon ang laan sa bawat Pangulong uupo upang ipatupad ang mga makabuluhang reforma tulad ng sa usaping pangkalusugan, edukasyon at infrastruktura na lahat ay naglalayong tuldukan na ang kahirapan sa bansa. Sa ngayon, ang national poverty incidence ay nasa 25.8% o katumbas ng higit sa 25 milyong mahirap na Pilipino, karamihan mula sa rural areas. Gayunman, positibo ang mga na magbabago na ang mga numerong ito dahil sa umiiral na economic reforms at mas pinalawig na dami ng trabaho. Pinuri ng Asian Institute of Management ang isa sa ika nga ay ambitious steps ng Aquino administration na binansagang New Industrial Policy. Put simply, ang polisiya na to ay pararamihin natin at palalawakin ang competitiveness at industriya natin na gumagawa tayo ng mga bagay, manufacturing dito sa ating bansa. Not just in terms of product manufacturing but also agricultural side of manufacturing. Para sa Asian Development Bank, malaking tulong sa poverty reduction ang pagpapabuti ng agricultural sector ng bansa, lalo pat kilala ang Pilipinas worldwide bilang agricultural hub. Ganito rin ang pananaw ng lokal na sa pagdatayang 98% self-sufficient na tayo. Kung tataas ang kita ng mga magsasaka, tataas din ang kanilang produksyon, and that's many steps forward in achieving self-sufficiency. But we should also understand ng ating bansa ay hindi naman puro rice. Meron tayong mais, meron din tayong coconut. Ang ating bansa, 1/3 rice, 1/3 corn, 1/3 coconut, and dapat pagtuunan din natin ang pansin yung mga magsasaka na nagtatanim ng mais at saka yung mga magsasaka na mas mahirap pa na nagtatanim ng coconut. So a global program that pays attention to all of agriculture, not only rice, is important. Para kay NEDA Director General Arsenio Balisacan, ang human capital ang siyang tunay na pangmatagalang solusyon laban sa kahirapan. The children of the poor today, of the poor families today would have better chances to break out from the poverty of their parents. That's and that is not something that you can see in the next 6 months or in the next even 2 years, no? But we need to keep investing into these people because when they join the labor force, their chances of earning more incomes, being more competitive, being more productive would be higher. Para sa Telebisyon ng Bayan,